Lord, na you are our first love, God. And Lord, just pray, God, that may we experience you, experience it again, God, with you. And Lord, just pray, Lord, today, God, i-open mo yung heart namin, God. And Lord, most importantly, God, naramdaman namin yung presensya mo, Lord, na kaming aware, God, sa presensya mo, Lord. Open mo yung ears namin, God, sa gusto mong sabihin, God. And Lord, cover us all, God, this morning. Thank you, Jesus. Just thank you. Sige po, bagay mo natin yung mga kasama natin. Ayan. So, good morning sa bawat isa. Good morning! Ayun, salamat sa mga sumagot. Sige nga, sabihin mo nga sa katabi mo, sa left at saka sa right na, bless ako kasi nandito ka. Ayan, so mahirap yung walang kausap, sa katabi pa, sa kabilang side. Ayan, so we are all blessed and we are here to praise and worship our Lord. Ayan, good morning ulit sa ating lahat. Talaga naman, ano, na talagang walang ibang pagmamahal, no, na kayang ibigay, no, walang hihigit sa pagmamahal ng ating Diyos. Kaya, ayan, so ito po ang ating mga announcement. Ayan, iyan ba yung una? Jowang-jowa? Hindi pa yun. Ang una dito, asan na ba? Ito yon. Ang una dito, yung upper room. Ayun, tumama din. Ayan, so for our first announcement, so meron po tayong iba na yung tawag ngayon, FYI lang. So, ang tawag na po ngayon ay Upper Room Prayer Gathering. So, kailan po ito nagaganap? Every Wednesday, 5 p.m. to 6:30 p.m. at Church So Blessed Taytay. Dito po yun nagaganap. So, sama-sama po tayong mag-pray para po sa ating mga kahilingan sa lahat ng bagay. Ano po? So, samahan niyo po ang bawat isa. Upper Room every Wednesday. And then, followed by, ayan, stop, look, and listen. Let's all be excited na meron po tayong magaganap. Gaganapin po ito February 14, 2025. That will be on Friday. So, ito po yung mga pagdiriwang ng Love Month.
So, Feb 14, 5 p.m. up to 8 p.m. So, saan ito magaganap? So, Walter Mart Taytay Event Center. Hindi pa ako nakapunta doon. Sige, try ko. Pupunta ako sa Feb 14. Pwede naman, di ba? Kahit hindi eksaktong 5. Pwede. So, punta tayo doon, 5 hanggang 8 p.m. So, doon tayo mag-celebrate ng Love Month. Kasi araw lang yun sa Love Day. No, ayan. So, punta po tayo doon sa Walter Mart Taytay Event Center. So, ang title ulit, Stop, Look, and Listen. So, para lang siyang traffic lights, ano? Ayan. Followed by, on February 15, that will be on Saturday. No, 2 p.m. po ang call time. So, kasi parang may event dyan sa baba nun. So, matraffic. Kaya dapat 2 p.m. ang call time nandito na. So, pupunta na dito para mag-start din, welcoming the participants, and at the same time, mag-worship din tayo during that time. Dito po yon CSB Taytay. Then, at exactly 3 p.m., mag-start po ang ating conference. Zoom conference po ito. Ang tawag dito ay, ako parang inainto sa mga kabataan, Jowang-jowa ka na ba? Ay, maraming ganyan no? Jowang-jowa. Sino kaya yon? So, yon. So, para maging tayo, ma-aware, so, malaman natin yung mga dapat malaman. So, yung mga talagang jowang-jowa na dyan, attend po tayo dito. No? So, marami tayong matututunan. February 15, nuulit ko po. Ayan. And then, save the date. Yehey! Meron din po ang mga couples. Siyempre, hindi kami papahuli. So, iba naman ngayon, hindi na yung pupunta dito para mag-set up. So, iba na. So, lalabas na kami this time. So, hindi rin sa Taytay. So, saan to magaganap? Ang couples Sunday. So, kaya nga Sunday, so Sunday siya. So, Feb 23, 2025 at 3 p.m. So, saan to? Sa Antipolo City. Medyo lalayo kami ng konti. Saan? Sa Cafe Augusta. Ayun. Hindi pa ako nakapunta dito, kaya parang, sama kayo? Basta couples. Dapat may kasama kayo. No, dapat meron. Couples Sunday. Huwag mong kalimutan. Mark your calendar, February 23. 2025. And then, moving on, meron din tayong tinatawag na Growing Together in Faith. A CSB Connect Group Training Orientation. So, hindi na po kasi cell group ang tawag. Ano po? So, ang tawag na this time ay Connect Group. So, pwede din dito, sinabi ni na Pastor and ni Ate Len, yung mga prayer triplets natin, hanggang sa dumami. Yun. So, Connect Group, pero this time, magkakaroon po muna tayo ng orientation regarding this, kasi syempre bago siya. No? So, bago, kaya kailangan may orientation, at ito ay magaganap kailan? Ayan, March 2, 2025 at 2 p.m. Saan po iyon? Dito po sa ating church, CSB Taytay. Attend po tayong lahat. Ayan, meron pa ba? Wala na kasi sa akin. Next po. Offering na. Ayan, sige. So, yung offering natin, we have many ways para makapagbigay. Merong online, so via BPI, pwede ding GCash, at syempre, mas maganda kapag may ibibigay natin ang ating mga tithes and offering na syempre, face-to-face dito. Meron po tayong offering box dito na talagang nandiyan lang, baka hindi alam ang lahat. Diyan po natin ihuhulog yung ating mga tithes and offering. This time, tayo naman yung magbabalik, no, sa lahat ng blessings, sa lahat ng naibigay sa atin ng Panginoon, ibalik natin ito. So, yun, with a cheerful heart. So, bago tayo tumayo, let us pray first for our tithes and offering. So, let us pray. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago kailanman.
Panginoon, as we give our tithes and offering, Panginoon, gamitin niyo po ito. Use this in the advancement of your kingdom, Panginoon. Ibalik niyo po ito ng siksik, digdig at nag-uumapaw sa bawat isa. Maging sa mga bata, o God, sa mga estudyante, Panginoon, na magbibigay ng kanilang handog, Lord, ibalik niyo po ito 100 folds. Maging sa mga magulang, sa adults, o God, i-bless niyo po kami, Panginoon, ng siksik, digdig at nag-uumapaw. Lord, lahat po ng ibibigay namin, Panginoon, we give it cheerfully na talagang ibabalik namin ito sa iyo ng buo, O God. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessings, sa trabaho, O God, sa mga business, Panginoon, at sa mga naghahanap, Panginoon, ng trabaho, Lord, let your will be done sa buhay nila, Panginoon. Maraming salamat po at ito po ang aming samdalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, malaya po tayo magbigay ng ating mga tithes and offering. Ayan, so babalik po uli ako. Ayan, so we are blessed today kasi meron tayong isang woman of God, no? Na magsasalita sa ating harapan sa araw na ito. So wala man si Pastor Jay at Ate Len, pero we are blessed with this woman. So, siya po ay nito kay Lord, napakainit, talagang yung compassion niya sa Panginoon nandoon, yung heart niya, to serve the Lord, nasa puso po niya, at nakikita po natin yun sa Kanya. Siya po ay isang butihing kababaihan, member ng kababaihan, ng dance ministry as well. Parang lahat ng ministry nasa Kanya, intercessory ministry sa Kanya din, meron din siya doon. O diba? Parang lahat na ng even sa kids, nagtuturo din siya, nag-a-assist siya. Ano pa ba wala? Sa praise team, kasama din siya sa praise team. O diba? Ano na lang hindi, sa kalalakihan. Pero nagmi-minister din siya doon kasi nagtuturo siya ng kanta sa mga kalalakihan. So again, let us welcome Ate Helen. Ate Helen. Para siya ang ating mag-speak for today. Pero bago yon, syempre, hinihilingan ko ang ating OIC ba? ng kababaihan hanggat wala si Ate Glenda. Ang napakabait, no? Ang mahusay, sumayaw para kay Lord. Lahat binibigay niya kay Lord. Si Ate Grace. Ate Grace. Introduction po. So bago po umakyat po yung ating speaker, hinihingi lang po lahat na mag-pray po na natin. Ipag-pray muna natin siya. So, ililay hands muna natin siya. Extend po natin yung ating mga kamay para po kay Ate Helen po. So, pray muna po tayo. So, yes, Lord God, hallelujah, Jesus, hallelujah. Lord, sa mga sandaling ito, Lord, patuloy po kami, Lord, nagpapasalamat sa iyo, Lord, muli. At salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa gawain ito, O Lord God. Dalangin namin, O Lord God, na iyong pagpapala at ang iyong presensya ay patuloy namin maranasan sa aming kalagitnaan, O Lord God. Muli, Panginoon, sa mga sandaling ito, Lord, tinatas po namin, Lord, ang buhay ni Ate Helen, Lord, na siya po magbibigay, Panginoon, ng iyong mga salita, O Lord God. Dalangin namin, O Lord God, na more wisdom, O Lord God, at nawa, Lord, tanging ang salita mo lamang ang kanyang babanggitin, Panginoon. Pagkalangisa mo po ang kanyang dila, O Lord God, nang sa ganun, Lord, tanging ang tinig mo lamang ang mangibabaw sa aming kalagitnaan, O Lord God. Kaya Lord, maraming pong salamat. Patuloy, Panginoon, ng iyong presensya. Ay yung Holy Spirit, O Lord God, ay patuloy na bumaba sa kalagitnaan namin, O Lord God. Salamat po. Gamitin mo po si Ate Helen, O Lord God, bilang pagdaloy ng iyong mga salita. At ang mga salitang ito, Lord God, nawa hindi lang ito marinig, O Lord God, sa aming mga tenga, O Lord God. Bagkus, O Lord God, ito po, Panginoon,
ay magrima sa aming mga puso at maipamuhay namin, O Lord God, sa pang-araw-araw namin pamumuhay, O Lord God. Kaya Lord, ang lahat na ito, Panginoon, ay aming hinihiling, Lord, at ipinagkakatiwala sa iyo, O Lord God. Kaya maraming salamat. Ito pong aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Talagang may ano. Hindi po ako nakatulog. Hindi po ako nakatulog. Yun po ang totoo. Namatulog na po ako. Alas 3 na po ata. Pero glory to God, nandito ako, no? Malakas. Thank you, Lord po. Iba po kasi yung pakiramdam nung sa, ano lang, sa prayer meeting, ano? Iba po yung, hindi dahil sa kukonti doon, o ano, kundi, maiksi lang. Eh dito kasi, pagka yun po ang ginawa ko, eh baka po 15 minutes tapos na tayo. Gusto niyo po ba yun? Ayan, sige po. Muli, magandang araw at pinagpalang umaga po sa lahat. Happy Hearts Month po and Happy Hearts Day dahil ito pong buwan na to is month po ng February, buwan po ng mga puso. Sineselebrate po natin yan lalo na po sa darating na February 14 sa Alpha Mart. Yan po, gagawin po natin doon yung ang ating Alpha Mart, Walter, mali na agad. Walter Mart, correction po, Walter Mart. Ayan. Kumusta na po kayo? Alam ko po naman na mabuti, ano? Ako din po mabuti, glory to God po. Sabi ko nga po kanina, kahit ako hindi nakatulog, ginising po talaga ako ni Lord ng 6 o'clock. Kasi 3 na po ako nakatulog o mahigit na, mga 3:30 na po eh. Sabi ko, Lord, patulugin niyo ako, baka mahilo ako. Pero nakaramdam po ako ng hilo kanina, pero hindi ko po ininda o ano man. Dahil sabi ko, Lord, baka gawa ng kaaway to, nire-review ko ano, kasi syempre po, ngayon lang po, first time po na nandito ako. Ang alam ko lang po kasi aawit lang ako eh. Yun po, kaya ko po yun. Yun po, ninenervous pa ako eh. Ito pa po ba, no? Maghahayag ka ng salita ng Diyos. Kaya, salamat po sa Diyos. May tanong lang po ako. Nakaranas na po ba kayo ng pag-ibig? Ay, talaga naman, ang galing naman ni Ate John. Parang siya lang ang nakaranas. Di ba tayong lahat naman po, ano yung naramdaman natin, di ba nakakakilig? Talagang si Ate John na present talaga. Si Jansen kaya? Si Kuya Jansen kaya? Nakaka-excite di po ba? Lahat tayo nakaranas ng pag-ibig, naka-receive, nakapagbigay din ng pag-ibig sa iba. Hindi lang sa asawa natin, sa iba, sa pamilya natin, sa mga anak natin. At yan po yung ating pag-uusapan. Love is, ang pag-ibig ay ano po ba? Sige po, manalangin po muna tayo. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tinatakila ka po namin yung banal na presensya mo sa lugar na ito, Panginoon. Lord, masapit po kami sa magandang salita mo sa 1 Corinthians.
Turuan mo po kami kung paano magmahal katulad ng pagmamahal mo sa amin. Ipakita mo po sa amin ang nais mong sabihin sa oras na ito, Lord God. Ipakita niyo rin po sa amin kung gaano po kalaki yung pag-ibig mo sa amin. Lord, kayo po ang mangusap para sa akin. Kayo po yung magbukas ng bibig para sa akin. Maraming salamat po. Maraming salamat sa patuloy na pagpapala niyo sa amin at sa pag-iingat niyo sa amin. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Sige po, dadako na po tayo dyan sa love na yan na laging isinisigaw ni Ate John. Ano nga po ba ang love? Love is, parang sa Islam book lang po, love is a mysterious way. Love is blind. I may love of... love is many splendor thing. Uy, kanta na po yun, ano? Talagang nasa pagkanta po talaga ako. Hindi ko nakalimutan yun. Pero yung love po kasi is napakalalim po, malawak. Malawak ang kahulugan po ng pag-ibig. Kung talaga pong iisa-isahin natin po, napakalaki, napakalawak. Talagang mahiwaga po ang pag-ibig. Ano? May 4 na translation lang po ako or kind of love na mula po sa Greek word. Ito po ay ang eros. At tumutukoy po ito sa sexual na pag-ibig sa pagitan ng isang mag-asawa o romantic love. Ang storge po naman, tumutukoy ito sa pag-ibig sa pamilya. Ang phileo, ito'y tumutukoy sa pag-ibig ng pagkakaibigan. At ang pang-4 po, ang pinaka-highest na form po ng love ay ang agape. Agape o agape. Ano po ba talaga yung pronunciation? Nalilito po ako. Agape. Ayan. Sino na po naririnig na yung agape? Ay, ako po kasi talaga, nung naging Christian po ako, noong ko lang po narinig yung salitang agape. Hindi ko po yung narinig noon. Ngayon lang po talaga, nung naging Christian po ako. Ang agape po pala is pag-ibig. Ayan, pag-ibig po. Ito po ay pag-ibig sa Diyos para sa tao at para sa Diyos. It is an unconditional love. Kahit ano pa man po siya, ito ay pag-ibig. Pag-ibig na di nagbabago at may kalakip na sakripisyo. Ang hirap ano po? Ang hirap pala nung agape. Ang hirap palang magmahal talaga. Pero kung naka-Lord tayo, ibibigay po sa atin yun. At yan po yung topic natin o pag-uusapan natin ngayon, ang agape love. Makikita po sa 1 Corinthians na kung paano po diniscuss ni Paul ang pagmamahal niya. Sinabi po ni Paul sa Corinthians, ituro nyo ang pagmamahal na itinuro ng Panginoon sa Diyos at sa atin, na mahalin din daw po natin ang bawat isa. Tulungan natin ang bawat isa. Yan po yung, binasa ko po kasi muna yung buong kabuuan ng 1 Corinthians kasi syempre hindi ko po ma-share kung ano po yung nilalaman ng 1 Corinthians. Nandun po yung pagtuturo ni Paul kung paano po dapat magmahal. Bigyan po natin muna ng pansin ang 1 Corinthians 13 verse 1 to 3. Ayan, magbubukas na po tayo ng Bible. Ang pagmamahal daw po, kahit makapagsalita ako sa mga language ng mga tao o ng mga anghel, kung hindi naman ako nagmamahal, para lang akong maingay na gong o simbal. Kahit meron akong gift na mag-preach ng mensahe galing sa Diyos at kaya kong intindihin lahat ng mga
secrets at alam kong ang lahat ng bagay. At kahit meron akong faith na kayang maglipat ng mga bundok, pero kung wala naman akong pagmamahal, wala akong kwenta. Kahit ibigay mo ang lahat ng meron ako at ipasunog ko pa ang katawan ko, kung hindi naman ako nagmamahal, wala akong mapapala doon. Di po ba, no? Ang pag-ibig po daw po pala pagka hindi natin naging tama yung ating ginagawa, wala daw pong kwenta. May tatlong bagay lang po akong na bakit importante ang pag-ibig. Bakit mahalagang magkaroon tayo ng pag-ibig. At ito po yung una, useless daw po kung walang kwenta ang ating ginagawa. Kung walang pag-ibig, walang kwenta. Para lang daw po tayong maingay na gong, masakit sa tengang pakinggan at masakit sa matang panoorin. Parang minawari ko po yun, parang kahit anong gawin mo, nag-spit at ka man, o umaawit ka man dito, pero kung wala yung love, masakit sa mata o masakit sa matang tingnan o pakinggan. Useless daw po. Useless po ang lahat kung walang pag-ibig. At sa number 2 po naman, sa verse 2 po ito, wala tayo kung walang pag-ibig. Pinakita po ni Paul dito sa 1 Corinthians, nagkaano man daw po kalaki o kaganda ang sinabi niya, kung walang pag-ibig, wala daw pong kwenta ang lahat. Lahat talaga walang kwenta. Kung ano man yung ginagawa natin, kung wala talagang pag-ibig, nonsense po ang lahat. Kahit na po ano man yung katungkulan natin na meron tayo sa work, sa ministry, ako po bilang head ng intercessor, wala pong kwenta yung ginagawa ko lahat. Kahit nagpapaawit ako dyan, sabi nga po ni Ate Lena, nagpapaawit ako, and an intercessor, o ano pa man, meron akong katungkulan dito sa church. Wala akong kwenta yung lahat kung di po dumadalo yung pag-ibig. Naiyak po talaga ako pagdating sa pagmamahal Kasi naranasan ko po kasi yung tunay na pagmamahal ng Lord. Kaya medyo emotional po ako. Kaya ngayon ko lang po na hindi man ngayong naging Kristiyano na po ako, doon ko lang po na kung walang pag-ibig, ano nga po ba ako ngayon? Anong meron ako ngayon? At yung number 3 naman po, yung pangatlong bagay po, wala daw po tayong makukuha. We gain nothing. Kahit daw po ibigay natin yung mga ari-arian natin, mga kayamanan natin, kahit ibuhos natin yung paglilingkod dito, parang pare-parehas po, we gain natin po, wala pong kwenta ang lahat ng ginagawa natin. Salamat po sa Diyos, kasi meron siyang ibinigay at regalo sa atin ng pag-ibig. Kasi kung wala yun, wala po tayong magiging gantimpala na magmumula sa Diyos. Yes, glory to God po. Glory to God talaga na nagkaroon po ako ng tunay na relasyon sa Kanya. Talagang hindi ko po maipaliwanag yung damdamin ng panahon na yun na talaga pong lugmok na lugmok ako. Na wala na po akong matakbuhan. Alam niyo naman po yung nangyari sa akin na nagkaroon ako ng case. Ulit-ulitin ko kasi po to it's answered prayer po. Salamat po sa mga nag-pray sa akin dito. Dito ko po naramdaman yung tunay na
kapatid, tunay na nagmahal sa kapatid. Salamat po sa inyong mga prayer. Kaya, answered prayer dahil na-dismiss po lahat yun. Milyon po yun. Milyon ang halaga po nun. Alam ko, wala na po akong magagawa nun eh. Wala na po talaga. Ang ina-expect ko na po nun is makukulong na lang ako. Pero dahil po sa pag-ibig ng Diyos, dahil kinilala ko siya, pinaranas po niya yung pagmamahal sa akin. At answered prayer po, dismiss po ang lahat. Di po ba? Ang sarap. Thank you, Lord. Lord, tugat po, no? Hindi ko na po sasabihin ng halaga kasi napakalaki pong halaga. Kahit po 5 church kaya natin bilhin. Sa laki po talaga ng halaga, no? Kaya glory to God po talaga. Ayan. Ay, baka mapahaba yung sharing ko. Kaya niyo po bang maghintay hanggang 12? Sige po. Ayan, dadako na po tayo talaga dun sa pinaka-topic po natin sa 1 Corinthians 13 verse 4 to 7. Pwede po bang basahin yun? Nakikita niyo po ba dyan? Sabay-sabay nga po natin basahin. Ay, parang si Pastor lang, ano? May napulot na. Sige po, basahin po natin sabay-sabay. Sige po. Hindi siloso, maangas o mayabang, hindi bastos, makasarili o madaling mairita. Pag nagmamahal ka, hindi ka nabibilang ng mali ng iba. Hindi ka nagbibilang ng mali ng iba. Pag nagmamahal ka, hindi ka masaya pag may gumagawa ng masama. Masaya ka pag pinaiiral ang totoo. At Amen. Amen. Ako, tingnan nyo nga po yan, di po ba? Parang lahat po, nandyan ako yung hindi po yun. Na, yun po yung magagalitin. Noon po yun. Ayan, sige po. Dadako na po tayo doon. Naalala ko lang po si Ate Lulu kasi Tagalog na Tagalog po eh. Alam ko po, nahihirapan siya doon. Pasensya na po, Ate Lulu. May mga areas po sa buhay natin na ginagamitan po ng pag-ibig. At ito po, iisa-isahin po natin mula po sa verse 4. Mula po 4 hanggang sa 7. Dali lang po. Ang pag-ibig daw po ay ano po yung kauna-unahan? Ang pag-ibig daw po ay matyaga. Ayan. Matyaga nga po ba tayo? Tanong ko lang po sa ating mga sarili. Maari ngayon meron na dahil ang pag-ibig daw po ay matyaga, tsatsagain daw po natin. Tsatsagain po natin mahalin ang di kamahal-mahal at di kaibig-ibig. Ay, ang hirap po nun, Biro mong mamahalin mo, may nagawa sa iyo, tapos mamahalin mo. Marami pong nangyaring bagay sa akin na ganyan. Na ginawan ka ng mali, Pero, ganyan po talaga yung buhay. Si Lord po kasi nagbibigay niyan para po maranasan natin na kailangan natin tiyagain. Magtiyaga tayo na mahalin. Ang pag-ibig daw po ay unconditional love. Kahit nagkakamali siya o may nagawang kamalian, pag-ibig at pag-ibig pa rin daw po ang ibabalik natin sa kanila. Amen po ba? Kasi ako po nung panahon na yun talaga, pag ako kasi, napakarami ko pa ng sharing, wala naman po dito, pero niluluting po ni Lord mga sharing, Nung panahon po na yun, wala po talaga akong tiyaga, Gusto ko, tapos
agad, hindi ako matyaga. Pero, ang ano po is, hindi po naging maganda yung result. Kaya, ang kailangan lang po natin is maging matyaga lang po talaga tayo. Ano mang bagay, ano man po yung kamalian na nagawa sa atin, patuloy lang natin ibigin. Di po ba ganyan ang Diyos sa atin? Ganyan po ang Diyos sa atin eh. Kahit na po anong kamalian natin nagawa sa Kanya, sa Panginoon, mahal pa din po tayo niya. Di po ba? Ang pag-ibig daw po ay matyaga kahit ano pa man po yung ating nagawa kung nagawa nila. At ang susunod po ay ang love is kind, magandang loob o mabait. May tanong po ulit ako, may magandang kalooban po ba tayo? Lagi may tanong, ano? Kasi po talagang tatanungin natin sarili natin, as a Christian, nagagamit po ba natin ito, Kasi ang the best daw po ng pagmamahal sa Panginoon ay ang pagpapakita kung ano ang ginagawa natin sa kapwa natin. Yung kabaitan daw po, kaparehas din ng magandang kalooban. Ano po? Kailangan lang natin makita sa atin yung pananalita natin. Kasi minsan yung pananalita po natin, nagiging hindi maganda sa pandinig nila pagka walang kabaitan o walang magandang loob yung ating pagsasalita. Kasi minsan yung pagsasalita po natin medyo nagiging arrogante o kailangan talaga may kabaitan na makita po sa atin. At ang susunod naman po, love is not jealous. Ay nako, sino po ba dito yung selosa? Siloso. Ang pag-ibig daw po ay di mainggitin. Ayan. Hindi siloso. Basahin po natin sa Kawikaan 14:30. Hindi din daw po mainggitin o mayabang. Kung marunong ka, di ka mabilis magalit. Hinahangaan ang taong nagpapalampas ng mali. Di po ba dapat hindi tayo madalas magalit o mainggit kung ano man po yung meron sila na wala tayo. Maging masaya po tayo para sa kanila. Kasi pinaghirapan naman po nila yun, Huwag tayong maging, ano ba tawag doon, na mapagpuna sa kanila. Kasi kung masaya po tayo, yun po yung pag-ibig, kung ano man po yung nagsya-shine sa ating kapatid, sa ating kapwa, sa ka-churchmate natin. Maging masaya po tayo. Huwag po natin hayaan na magkaroon po tayo ng inggit. Kasi minsan po yung inggit, parang sakit po yan parang nabasa po yun sa Bible, parang cancer, unti-unti pong sinisira, unti-unting sinisira yung kalooban mo, unti-unting sinisira yung kung ano man yung meron sa puso at isipan mo. Yun po yung nagiging sanhi ng pagsiselos. Ano po? Ang pag-ibig naman daw po ay di mayabang, hindi magpataas, kundi mapagpakumbaba daw po dapat. Mahirap pong magbahat kung mayabang, May mayabang po ba dito? May mayabang po ba dito? Kasi mahirap pong magmahal ng mayabang mahirap pong magmahal ng mayabang. Ay, glory to God po. Alam ko po naman yun. Palakpakan nga po natin yung sarili natin. Yan. Kasi ang pag-ibig daw po ay hindi mapagmataas.
Dahil ang nagpapakataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay itinataas. Inaayawan po natin yung gano'n, yung mapagmataas. Glory to God po, dahil tayo ay hindi gano'n. Kasi dahil as a Christian, at meron na po tayong, marami na po tayong natututunan na salita ng Lord, alam na po natin yon. Alam ko po naman na lahat na nandito, alam nyo na rin po yan eh. Parang ipinapaalala lang po sa atin, At dito po naman tayo sa verse 5, Sinabi po dito na ang love ay hindi makasarili o madaling mairita. Dahil ano po? Ano pong sagot? Dahil ano po? Dahil nagmamahal na po tayo. Yun po yun. Dahil nagmamahal na po tayo. Amen po ba? Amen. Ay, salamat po. Glory to God. Basahin po natin sa Filipos 2, verse 3 and 4. Kuya Jansen. Nahihirapan ako magbasa kaya sa'yo ko na lang. Huwag daw po tayong maging selfish. Huwag kayong magmayabang, maging humble kayo at ituron nyo na mas magaling ang ibang tao kaysa sa inyo. Isipin nyo ang nakabubuti sa tao, sa ibang tao, hindi lang yung ikabubuti ninyo. Ayan. May sharing lang po uli ako, sharing ko po noong pa po naman yun, makasarili po kasi ako nung panahon na yun talaga. Nung maghiwalay po kami, alam niyo naman po na hiwalay ako, hiwalay po ako sa aking husband. Naging makasarili po ako noon. Hindi ko po ibinigay yung mga anak ko, Kahit po mahirap, pero inangkin ko po lahat yung anak ko. Hindi ko po talaga ibinigay sa kanya. Pero may mali, may mali. Kasi yung mga anak natin, hindi natin alam na nangangailangan po yan ng ama. Pero hindi po ako nagkano ng panahon na yon. Ay, sabi ko, hindi ako iiyak. Pero bakit ako umiiyak? Ang hirap po kasi pati mga anak mo po, doon sa aking ugali na yun noon, nadadamay po talaga. Hindi ko na po masabi yung iba pa kasi medyo komplikado na po. Kaya glory to God po talaga din. Talagang glory po to God. Kasi dito ako, At yung mga anak ko po naman is naging maayos po naman. Ang pinakita ko po sa kanila, pinaramdam ko sa kanila, yung pag-ibig. At nung malaman ko, nung matutunan ko po yung pag-ibig na yan, bagamat masakit sa kalooban ko, na pupunta sila sa tatay nila, laging nasasabi ko, sabi ko, ako nagpakain sa inyo, ako yung nagpalaki sa inyo, ako lahat, bakit? Nasasaktan po ako. Alam niyo po bakit? Nasasaktan po talaga ako ng panahon po na yun. Kaya, lahat po itong mga nandito, parang sa akin po ata lahat to Kaya po siguro sila, ito yung binigay ni Lord na mensahe sa akin, Sobra po ako nasasaktan ng panahon na yun. Pero salamat sa Diyos dahil nung nakilala ko nga po si Lord, sinabi ko po talaga na hindi ko po pinalaki sa kanila na ang tatay nyo ganyan, ang tatay nyo, wala po silang narinig sa akin na ganyan. Ang tatay nyo, ganyan, ganon. Ako na lang po yun. Ako po yung nagdala, Hindi ko po sinisiraan yung asawa ko, Sharing ko ito dahil nangyari po yun noon. Yun po, napakahirap po yung maging makasarili, Kaya, ngayon, nandito na po ako, yung mga anak ko po, hinahayaan ko na po. Nung makilala ko sila, hinahayaan ko na sila na maging close sila sa tatay nila. Kasi hindi po mabubuhay yung mga anak ko kung walang tatay, kasi buhay po naman yung tatay nila. And salamat po dahil
nagkakaisa na po ang lahat, yung pamilya namin, bagamat hindi kami nagkakasama ng husband ko, pero wala na yung damdaming makasarili, ano? Wala na po yung damdamin na madaling mainis. Kasi noong po, pag narinig ko lang talaga yung pangalan, naiinis po talaga ako. No? Bakit po kaya gano'n, ano? May hatred, may sakit na kalooban. Kaya, salamat sa Diyos talaga. Lagi yun ang inaano ko, Lord, salamat. Salamat po talaga. Dahil ngayon po, nagkakaroon na po ako ng control. Kailangan daw po natin may control yung ating sarili sa pinipigilan natin yung sarili natin na magsalita, na yung nagagalit tayo agad, yung hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. At yun po yung dulot ng pag-ibig, ano? Yung may control na po, nakokontrol na po yung galit natin, hindi na tayo madaling mairita, hindi makasarili na, no? Salamat dahil pasensya na po, ano? Nagpupunan na. At doon naman po tayo tatako basahin po natin yung Kawikaan 19:11. Ayan. Kung marunong ka, di ka mabilis magalit. Hinahangaan ang taong nagpapalampas ng mali. Ayan. Di po ba, no? Ang galing talaga ni Lord yung sumulat niyan, ano? Kasi minsan po tayo, ano, mas binibilang po natin yung mali ng iba kaysa po sa mali natin. Sino po dito yung gano'n? Yung mali, binibilang natin yung mali ng iba. Ang haba, Ate John. Pero yung mali natin, hindi natin nabibilang. Kaya, huwag na po nating bilangin yung mga mali, ano? Basta bes nga po, ano, huwag na natin balikan yung mga nangyari noon. Huwag na po natin balikan yan. Kung ano man po yung maling nagawa, huwag na natin balikan po. Ang pag-ibig po kasi ay hindi nagtatanim ng sama ng loob. Yun po ang pinaka-ano talaga. Kung tayo magtatanim ng sama ng loob, yan po, inalis ko po yan talaga sa buhay ko. Kasi nung panahon po yun talagang, sa totoo lang po, yung picture ko po noon, kung makikita ko, at picture ko ngayon, glory to God po, maganda po yung picture ko ngayon. Amen po. Tinitignan ko po talaga, no? Sabi ko, bakit pa dito parang stress na stress ako? Tapos, nakakaano po yun, nakakapangit po talaga. Yung stress, dumadami po ang ating wrinkles talaga, no? Kaya, pag nakikita ko po yun talaga, sabi ko, ay, mas maganda ako ngayon, matanda na nga ako, no? Pero noong po talaga, dahil, salamat sa Diyos kasi pinaranas po sa akin ni Lord yun eh. Para po ako may ma-share, may maipatotoo. Kung ano yung nangyari sa akin. Kasi kung nandito po ako, wala po akong, kung ako po wala po akong ma-share. Ano po lagi pong mabuti yung nangyari. Pero masarap po yung mabuti ang nangyayari sa buhay natin dahil si Lord po yung nagbibigay sa akin. Ano po. Move on na po tayo ha, kung ano man po yung meron tayo na ako po, answered prayer po uli ako, ano, talagang hindi ko lang po sasabihin kung ano yun. Pero thank you Lord po dahil yung pinanalangin ko po, ibinigyan po niya ng katugunan. Amen po ba? Sang-ayon po kayo. Amen. Amen. At sa verse 6 na po tayo, no? Mabilis po lang tayo. Para po, 11, ano na pala, no? Ganing na talaga yung oras, ano po. At sa verse 6 po, ang pag-ibig daw po ay di natutuwa sa gawang masama.
Hindi po natin masasabi na minamahal mo isang tao kung natutuwa ka. Na gumawa siya ng masama. Nakakatuwa po ba yun? Di ba hindi po nakakatuwa. At hindi rin po natin masasabi na mahal natin ang isang tao kung puro kasinungalingan lang po yung sinasabi. Di ba naiinis tayo pag nagsisinungaling, pag narinig mo, nagkwento sa'yo, tapos narinig mo sa iba, ay mali yung kwento, mali yung sinabi niya, nagsisinungaling. Maaaring may misunderstanding, pero iba malaki yung pinagmumulan ng kwento ng kasinungalingan. Sa buhay po ng mag-asawa, pag po merong nagawa yung wife o si husband o sa friends po naman may nagawa, hindi lang sa mag-asawa, sa mga friends, sa classmate. Ang hirap po pagka yung nagsisinungaling, di po ba? Lalo sa buhay mag-asawa na laging magkasama, araw at gabi. Pag nagsinungaling, di po ba, ang sakit, di po ba? Na dapat daw po, maging totoo lang daw po tayo. Kahit po daw ito nagdudulot ng sakit sa ating kalooban, o hapdi ng sugat, ang lalim, ang lalim ng words, nagdudulot ng sakit, po. Dapat na po matuwa tayo at maggalak sa katotohanan. Na sabihin natin yung katotohanan at yung po yung magpapalaya sa atin. Dahil ang natutuwa daw po at nagagalak sa katotohanan ay yun ang tunay na nagmamahal. At dadako na po tayo sa last. Last na po, sa verse 7. Ang bilis, di po ba? Pero ang tagal ko pong ginawa. Pero ang bilis po pala, Kanina po talaga hindi ko malaman kung paano, paano ko mag-isip, paano ko sabihin, whatever. Talaga, ang galing ko, sabi ko, Lord, kayo po ang bahala. Talagang ganito pa sa Diyos ko po talaga. At sobra po ang kaba ko talaga. Glory to God. At yan po. Sinulat ko po kasi ayoko po may makalimutan talaga ako doon sa mga note ko. At ang last po ay sa verse 7. Ang pag-ibig daw po ay may pag-asa. Hindi sumusuko, laging nagtitiwala. Alam ko po, lahat dito sa atin, meron na nito. Dahil kung wala po kayo dito, sumuko na kayo. Hindi na kayo nagtiwala, di po ba? Dahil ako din po, kung ako po ay hindi nagtiwala sa Diyos, at sumuko na rin, wala din po ako dito. Hindi ko po alam kung nasan ako ngayon. Dahil napakahirap po ng pinanggalingan ko talaga. Maraming sitwasyon mula bata pa nung nag-aaral ako. Kasi itong salita na to, hindi ko alam kung may pag-asa po ako noon eh. Sa totoo po, mga kabataan, stowaway po ako. Nag-stowaway po ako. Kasi nalaman ko po na hindi na ako mag-aaral ng college. Nawalan po talaga ako ng pag-asa. Ayaw ko pong tumira doon sa kapatid ko kasi siyempre po maraming anak. Ako po lahat. Hindi ko po minamagaling yung sarili ko. Ako po naglalaba, nagluluto, humigib ng tubig, nagagaling sa school. Yun po yung trabaho ko, araw-araw po. Kaya nung malaman ko, narinig ko po yung pag-uusap ng nanay ko, yung kapatid ko na hindi na daw po muna ako mag-aaral. Talagang parang bumagsak po yung lahat sa akin kasi kaya po ako pumayag na pumunta sa Maynila.
gusto kong mag-aral. Pero hindi po yun ang nangyari. Maaaring sa financial, maaari po financial kasi hindi naman po kami mayaman. Ano. Kaya, ang hirap po. Ang hirap po ng panahon na yun. Kaya nakapag-asawa agad ako nang wala sa oras. Yun po ang wag yung mga kabataan na wag yung gagawin niya. Hindi ko po sinasabi dahil ako naman po napakapalad kasi binigyan ako ng 6 na anak at 11 apo ngayon. Di po ba? Ang galing ni Lord. Ang daming apo sa apo pumawi. Ano po, kaya kung ano man po yung nangyayari sa atin, ano man po yung sitwasyon na meron tayo. Sabi ko nga, kung nalaman ko lang agad, Lord, kung ako lang ay naging Christian, hindi siguro ako ganito ngayon. Pero, salamat pa rin po kasi binigyan nyo ng yung buhay ko, binigyan niya ng liwanag. Nasa nakadiliman ako, nabigyan ako ng liwanag. Kasi, nakitira po ako nung naglayas po ako. Nakitira lang po ako sa namasukan po ako namasukan po akong magtabas. Kaya natuto po akong magtabas. Namasukan akong magtabas. Namasukan po akong manahe. Ang makina po nun, diilig. Alam niyo po ba yun? Yung normal lang, yung ginaganon-ganon lang yung makina. Wala pang machine, wala pang makinang motor. Pag ganon-ganon pa lang, Yun po yung natutunan kong pananahe. Nagkaanak agad. Kaya siguro nung maghiwalay kami, para akong nakalaya, pero hindi tama yun. Kasi parang nagkulang po yung pagiging kabataan ko, hindi ko na-enjoy. Yun po yun, hindi na-enjoy. Kaya kayong mga kabataan, kailangan enjoyin niyo po muna yung mga nagtitigil. Enjoy nyo lang po muna. Mag-aral muna ng mabuti. Ako gusto kong mag-aral noon pero hindi ako nakapag-aral. Kaya kayo po na may pagkakataon, itong mga kabataan na to, may pagkakataon ng pag-aralin ng mga magulang, magpasalamat po kayo sa Diyos. Kasi may mga magulang na gustong magpaaral sa inyo. Ako po wala Kaya nagkaganito po yung buhay ko, Hindi ko po yung sinisisi. Gusto ko lang pong i-share sa inyo para maging maayos po yung buhay nyo. Dahil yun po ang gusto ni Lord talaga. Ni Lord sa buhay natin, itutuloy ko po yung share ko. Maaga pa naman. Okay lang po ba sa inyo? Ayun po, ay, ang dami niyong nalalaman sa aking buhay. Yun po, ganun po na hanggang sa nananahi ako. Yun po yung buhay ko noon, nananahi ako. Hindi po ako talaga nagparamdam sa mga magulang ko. Hindi po ako nagparamdam. And ang pumasok po sa isipan ko, yun, sa makasarili pa rin po, sabi ko, uuwi ako. May damdamin na talagang masama yung kalooban. Uuwi ako sa probinsya nang maganda yung buhay ko. Para bang istorya, parang kwento, parang teleserye. Na kailangan pong magsikap. Pero hindi rin po yun ang nangyari. Nakapag-asawa po ako ng maaga. Pero yun po, wala pa akong 18 nung mag-asawa po ako. Nagdipo po ako. Bakit? Nakatawa. Wala pa po akong 18 talaga nung mag-asawa. Kaya ang hirap po dahil kapisan ako ng mga biyanan ko, ang hirap po dahil pakikisamahan nyo sila lahat. Mula sa mga kapatid na pangasawa ko, mga biyanan ko. Pakikisamahan po natin lahat yun. Siyempre po, bilang ikaw sampid ba daw? Hindi naman sampid kasama na nila. Siyempre po, bilang pakikisama, kailangan mong ipakita
na kapamilya ka rin nila, no? Kaya ginawa ko po lahat yun. Kaya nung ako po nung kami namuhay na kami na mag-asawa, kaya ko na po lahat. Kaya ko na pong gawin ang lahat dahil nasanay na po ako sa mga pinuntahan ko na bahay na natutuwa po akong makisama. Yun po ang ginawa ko talaga, makisama po. Kasi wala po akong pupuntahan, kailangan kong makisama. Kailangan kong kumain, wala po akong pupuntahan ng panahon na yun. Ang inaano ko lang po is makakain ako. Yung kinikita ko para magamit ko sa sarili ko. Naalala ko po talaga, no? Masaya po ako ngayon sa nangyayari sa buhay ko na kahit ganun pa man po yung nangyayari. Dahil may pag-asa po pala talaga. Nung makikita ko si Lord, may pag-asa talaga, no? Na huwag lang daw po tayong susuko. Pagtiwala, yun ang laging sinasabi, di ba po? Laging sinasabi ni Pastor, huwag tayong susuko. Tuloy-tuloy lang. Yung kanta na yung tuloy-tuloy lang daw po tayo, ano? Huwag susuko, magtiwala lang. Lagi po ganun tayo, no? Laging magbasa lang ng Bible dahil kung may problema tayo, nandun po yung sagot sa Bible, ano? And prayer. Yun po ang prayer talaga. Prayer. Hindi ko na po hahabaan kasi baka po ano pa po uli ako may ma-share naman uli akong iba. Ay, talagang nag-i-expect pa. Talagang nag-i-expect pa po ako. Hindi naman po. Para po sa ibang mga gawain, may ma-share naman din po uli ako. Huwag naman po paulit-ulit at ulit. Kasi ang dami po talaga nangyari sa buhay ko. Grabe talaga si Lord, oh. Ayan, kaya ayun po, ano man daw po yung sitwasyon meron tayo ngayon, huwag po tayo susuko. Lagi pong magtiwala sa Panginoon dahil nasa Diyos po ang pag-asa. Ang pag-ibig daw po ay pag-asa at nagtsatsaga. Ano man daw po yung pinagdadaanan natin, kayang-kaya na po natin lampasan ngayon yan. Dahil may pag-ibig na po tayo ni Lord. Amen po ba? Amen. Salamat. Ano, sarap sa pakiramdam. Ang sarap po pala sa pakiramdam, ano, pag nabalikan ko at nakarelease ako, no? Nabalikan ko yung nangyari sa aking buhay noon. At na-release ko ngayon. Kasi kanina po, hindi ko po ito, alam kung paano ko po sasabihin. Wala po ito. Sabi ko nga kay Ate Grace, wala akong ma-share. Sabi ko, Lord, ikaw ang mag-download. Ikaw po ang magbigay sa akin kung ano po yung i-share ko. Talagang glory to God. Ano? Salamat po sa Diyos. Ang masasabi ko lang po, last na po ito. Ang pag-ibig daw po ay pinakadakila, makapangyarihan, at pinakamahalaga sa lahat. Ito po ay mananatili. Mawawala po ang lahat sa atin. Ano mang meron tayo, mawawala po ang lahat. Pero yung pag-ibig po, yung pong pag-ibig na pinakamahalagang regalo sa atin ng Diyos, yun po ang ating tingnan. Yun po ang ating panghawakan. Basahin po natin sa 1 John 4:7-9. Basahin nga po natin lahat. Medyo mahaba lang po, ano. Mga kaibigan, sige po. Amen. Ang Diyos ay pagmamahal. Galing po ni Lord, ano? Hindi po pa. Ang Diyos ay pagmamahal. Kaya balik lang po tayo lagi kay Lord. Yung 1 Corinthians 13:4-7, yung kanina po. Ang Panginoon
po yan eh. Kaya pwede po nating gawin yun. Ipamuhay din po natin yung 1 Corinthians 13:4-7. Ano man daw po yung pinagdadaanan natin, meron tayo ngayon. Kailangan po natin ng Diyos. Kung nawawala man po tayo doon sa 1 Corinthians na yan, lapit lang po ulit tayo sa Diyos. Lagi po tayong magpapuno. Kasi ako po nun talaga, kulang. Kulang ako. Kulang ako ng love. Hindi po kasi ako lumaki sa mga magulang ko. Kaya kulang po ako sa love talaga. Sa Lord ko lang po naranasan ang tunay na love po. Alam ko po, mahal ako ng Diyos, ng mga magulang ko, pero hindi ko po yun. Hindi ko naranasan. Lumaki po kasi ako dito sa Maynila hanggang sa magkaasawa. Masakit po. Masakit po sa akin yung hindi ako lumaki sa mga magulang ko. Kasi elementary pa lang po eh. Elementary pa lang. Wala na po ako sa probinsya natin. Wala na po sa piling ko. Yung mga magulang ko, kasi nandun na po ako sa kapatid ko. And hindi rin po naman madali yung pinagdaanan ko sa buhay ng kapatid ko. Hanggang sa, yun nga po, nung magkaasawa, lalong hindi madali, lalong hindi po talaga madali yung mag-asawa ng bata pa. Tandaan niyo po yun, mga kabataan, ha? Sa inyo ko po, iiwan yun, mag-aasawa ng maaga. Kung gusto niyong maranasan, yung nais niyo, yung desire ng heart niyo. Ako po dito sa church, natutuwa po ako kasi lumaki kayo na nandito na sa church. Kasama niyo yung pamilya niyo. Naiinggit po ako. Yun po ang inggit ko, no? Inggit na hindi nakakasira, kundi inggit na nalulungkot ako para sa sarili ko kasi huli na. Pero wala naman daw pong huli. Wala naman daw pong huli sa Panginoon. Kasi hindi ko naisama yung mga anak ko, nung mga bata pa sila, dahil nandun ako. Alam niyo na po kung saan yun. Bagamat doon ko sila naisasama, pero wala nang pero. Alam niyo na po yung sagot nun, Kaya, sa mga kabataan, muli, tandaan nyo, lagi kayong magpe-pray para maging tama yung way nyo. Maging tama yung pupuntahan nyo. At yung mapapangasawa nyo, ipagpe-pray nyo rin kung sino. Kailangan ipag-pray nyo. Ngayon pa lang, Lord, bigyan nyo ako ng mapapangasawa na ganyan, rin Christian. Pero hindi ngayon na, ipag-pray nyo lang para kung dumating yung time, naka-ready na, di po ba? O, tingnan nyo si Kuya Ma. O, di ba, pinag-pray po yan kay Ate Jackie. O, di ba? May ehemplo naman kayo. Kaya gayahin nyo. Ayan si Ate Jonah, si Kuya Jansen. Ewan ko lang si Kuya Jansen. Kaya, ayun po, paalala lang po yun. At salamat po sa nag-pray sa akin kung bakit po ako napunta dito. Alam na po nila kung sino sila. Salamat po sa kanila. Sa inyo, na nakasama ko sa prayer nung panahon na kailangan ko. Salamat po sa inyo. Salamat po sa pagmamahal nyo. Kasi dito ko po naranasan yung pamilya. Alam ko po, may pamilya ako, yung mga anak ko, the best po yun. Pero yung magkaroon ako ng mga kaibigan dito sa church, iba po yung pakiramdaman, no? Kasi, anong panahon po na yun, ako may mga kaibigan.
Iba po yung mundo ko doon. Hindi po maganda yung mundo ko doon. Kaya, glory to God po talaga. At salamat sa mga kabataan. Lagi ko pa ulit-ulit nagpapasalamat ako talaga. Nagtigid sa mga kabataan na nandito na, Lord, bigyan nyo ng wisdom itong mga kabataan na ito. Lord, lagi kayo ang manguna sa kanila. Amen po ba? Kaya salamat, Panginoon, salamat. Huwag niyo po tatandaan na, huwag niyo tatandaan, lagi niyo po palang tatandaan. Lagi niyo pong tatandaan yung verse, 1 Corinthians 13:4-7. Kayo po yan. Palitan niyo po yung words ng ang pagmamahal ay matyaga. Si Helen ay matyaga at babae, hindi siloso. Kayo po yun. Sabihin niyo po yun sa sarili niyo. Kayo po yun. Tayo po yun. Papalitan lang natin. Kaya, tatandaan po natin lagi yan. Tayo yan. Kaya nga sabi ni Lord, ako yan. Tayo din. Tayo yan. Amen po ba? Ayan. Sige po, let's pray na po. Tumayo po taan lahat. Let's pray po. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa presensya mo. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Holy Spirit, salamat. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa wagas na pag-ibig mo sa amin. Panginoon, lumalapit kami. Lumalapit kami sa iyo, nagpapaayos kami. Nagpapapuno kami ng pag-ibig mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging katulad mo. Maipamuhay ang 1 Corinthians 13:4-7. Panginoon, turuan mo kami na ma-share namin ang mga salita mo. Maiparamdam po namin, Lord. Maiparamdam po namin sa aming kapwa yung pag-ibig mo. Makita po sa amin, Lord, ang tunay na pag-ibig. Katulad po ng pag-ibig niyo sa amin. Alam po namin, mawawala ang lahat. Mawawala ang lahat ng bagay. Ano bang meron kami, mawawala po lahat yan. Pero yung tunay na pagmamahal mo, hindi po mawawala. Hindi magbabago. Salamat, Lord, sa pangako na pag-ibig na ibinigay niyo sa amin. Salamat sa regalong pag-ibig mo sa amin. Lord, salamat sa oras na ito muli, Lord. Tinataas ko ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, na lagi kayo ang mamuna sa bawat isa sa amin. Ano man po yung sitwasyon na meron kami ngayon, Lord, sa inyo po namin isinusuko. Jesus, hallelujah, Jesus, salamat, Panginoon. Patuloy lang, Lord, na manatili kami sa presensya mo, Panginoon. Patuloy lang, Lord, na maranasan namin ang iyong pag-ibig. Lord, mahiwaga ang iyong pag-ibig eh. Kaya
love, God. And Lord, in times na Lord, we are weak, in times na we don't know how, God, kung paano magmahal or paano magpatawad, Lord, we can always look up to you, Lord, na ikaw yung best model, God, ng pag-ibig, God. And Lord, lagi kang available, Lord, para kausapin, God. Lagi kang available para hinanatulog, God. And Lord, I just pray, God, na Lord, this month, Lord, indeed, Lord, maging puno ng pagmamahal. Yung pagmamahal na hindi galing sa mundo, God. Yung pagmamahal na galing lamang sa iyo. And Lord, gamitin mo kami as channels of your love, God. Thank you, Lord. Lord. Ayan. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po natin yung mga classmate ni Hershey. Ayan po, si Tricia Poblacion, si Mackenzie de la Cruz, at si Arnie Horca, at si Eloisa. Hallelujah. Nagagalak kami na kasama kayo namin ngayon. Welcome po sa CSB Taytay. Yes, and yung ating pong mga celebrant, ayan. Bukas po, yung si Aliyah Espirito, si Karen Anyon, at si Ate Jay Bartolome. Sige po, pag-pray po natin sila. Hallelujah.